Magandang umaga po, si Catering ng Bigas at Catering LPG Trading. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga suki at siyempre sa lahat po ng ating mga tangkero. No, magandang umaga po sa ating lahat. At salamat po sa mga bumati at salamat din, no, dahil yung pong isang shop ng ating anak ay nakatapos na naman, no, nakakuha na ng license to operate o resibo, no, sa Department of Energy. Okay, so sa mga hindi pa nakakaintindi, ang resibo is just a proof, yes, and good as license to operate po siya. But then yung pong mga kontrabida at mga bitter nuts na na nakakuha ng lisensya pero hindi masaya ay pasensya na, no? Pero si Catering ay hindi po sang-ayon sa ganyang klase ng damdamin, no? Nagiging makasarili tayo, no? Pinupwersa natin ang pamahalaan na at one time ay mawala itong mga generic na ito. Palibhasa, itong mga ganitong klase usually ng mga reaksyon, ito po yung mga dati sa mga sa mga nag-invest po na ngayon lang nakasama si Catering. Wag ho kayong magi-entertain ng mga ganyang klase ng kaisipan. Yan pong mga reaksyon na yan, mostly ay mga reaksyon po yan ng mga dating tangkero na kung makikita ninyo sa kanilang sa ating social group sa Facebook ay nagsasabi na sila dati di umano ay nakakabenta ng 100, 200 either sa isang araw o sa isang linggo. Yan po yung mga dating tangkero na nagbebenta po ng mga generic na kayang magbaba ng presyo na talagang sobrang baba, no? Ngayon, malungkot po sila dahil kasama si Catering at iba pang mga tangkero na nakapasok sa industriya na ang layunin is just to survive, no? Just to earn at least a minimum wage. Minsan wala pa. Minsan nga, yung ating rider lang talaga ang may kita, din nakakabayad sa renta. Minsan, nabibitin pa sa renta. Pero hindi natin tinitignan yan bilang isang negatibong ng ating LPG-han. Bagamat yan po yung realidad ngayon. Dahil nga regulated na nga tayo, kontrolado na nga, ay nasa sa iyo yan. Kung mas masaya ka pa rin na nagbebenta ng mga generic o unbranded na mga tangke, nasa sa inyo po yan, di ba? Kung malungkot ka naman sa negosyo mo, malungkot ka dahil may LTO ka, bumibenta ka lang ng 5, 10, hindi ka masaya, alangan naman na ikaw lang ang gustong mabuhay. Dati sinasabi, Catering, gusto mo, ikaw lang ang gustong mabuhay. Bakit? Dahil nga mamahal yung mga tangke, hindi sila makabili. Pero, tignan mo naman, meron na silang mga panghol. May mga truck na sila, may mga multicab na sila. Nakabili na nga sila ng mga kabi-kabilang mga rides, no? So, ngayon, sasabihin nila, ikaw lang ang gustong mabuhay. Hindi po ang katotohanan, sila po ang gustong mabuhay lamang, di ba? Gusto nila na manatili yung mga pinuhunanan nila mga generic at gusto nila ibalik sa kanila ng brand supplier. Siyempre, kadalasan, karamihan po ng mga tangke na yun, hindi naman na talaga qualified. Pagka sinanblast mo yun, hydroblast mo yun, bibigay na. So, hindi na pwede. Ngayon, binapakbakan nila yung mga makakalawangin na tangke, Regasco, nasa sa inyo po yan. Choice nyo yan. Nandyan naman si Price Gas, nandyan naman si Sulein, nandyan naman si Fiesta Gas. Bakit ka pupunta sa isang brand na hindi ka magiging masaya? Okay? So, but the same thing, hindi naman din po natin tinotolerate ito pong mga hindi magagandang kondisyon ng tangke ni Regasco. Alam ni Regasco yan, alam ni Arnel yan, alam ng Pinakil yan, alam ng Regasco Caloocan yan na isa tayo sa bumobomba dahil siyempre kasiraan yan sa buong reputasyon ng pangalan ng Regasco.
Pero, ang sabihin mo, gusto mo, nung nagka-LTO ka, nung nagka-lisensya ka, gusto mo babalik yung 200, 100 kada linggo. Nasa marketing mo yan. Dahil nga ngayon marami pa rin may hawak na generic at marami pa rin mga outlet na tinatanggap yan, pinipilit na kunin ibigay kay Holler, itong si Holler, hindi rin makatanggi, itong si dealer hindi rin makatanggi. Kanya dinadala pa rin ito, pinapakarga pa rin, kanya talaga hindi, bakit si DOE lang ang sisisihin natin? Hindi natin pwedeng tayo po mismo ang kasama sa DOE, kay kabahagi tayo ng industriya. Simulan mo sa sarili mo na wag na talagang magbenta, wag na talagang tumanggap. Yung awa na sinasabi mo, may kulay yun. May kulay yun. Subukan mo talagang wag kang tumanggap. Bakit? Nakakabenta rin naman si Catherine kahit hindi tayo tumatanggap ng generic. Diba? Hindi tayo tumatanggap ng generic. Kung meron generic at alam kong alanganin, kaysa naman ako ang malugi, hindi ko rin tatanggapin. Sasabihin ko sa kanila, ibalik nyo po yan sa inyong pinagbilhan ng supplier. Ilang taon na ho kayo doon. Sasabihin, gusto palitan natin ng Shine Gas yung kanyang tangke na generic. Hindi pwede dahil hindi naman nagpapalit ng tangke itong brand na ito. Ino-offer ko ngayon itong si Regasco, no? Dahil open for swapping siya. Pero siyempre subject for physical inspection ng kanyang tangke. Kung hindi rin naman papasalo, sorry. Plus another thing, siyempre sasabihin mo sa kanya ang price is very different, magkaiba as against dito po sa ganitong klase ng brand. Bakit ganon? Ibibigay mo sa akin, napakamahal pala. Well, alangan naman, di ba? Kung ganyan din po yung price na pagkakakuha ko, hindi ko naman ibebenta sa inyo na, ma'am, sir, nang ganyan din ang presyo. Tayo po negosyante, nangungupahan, may mga operational expenses po tayo. So natural, kinakailangan mong kunin natin doon po sa produkto natin yan. Ayun po ang bakit ganoon? Mas mura si ganito. Siyempre, sinasabi natin ang katotohanan, no? Na itong ganitong klase ng ito bakit mas mura? Kasi unang-una, yan pong tangke na yan, dahil ilan pa lamang ang kanyang mga planta, no, na makikita sa kung anumang lugar na yan, ano? Hindi ko pa nga alam yung talaga ang planta lang niya, pagkakaalam ko is dito sa may Araneta, itong Shine Gas na ito, no? So correct me if I am wrong. Pero mostly marami po yata siya na inauthorize na refilling plant. So itong mga refilling plant na tumanggap ng authorization from this brand, Shine Gas, ay nung una kasi talagang ang first business objective nito is just to sell ito pong mga tangke nito, Shine Gas. Nagbebenta yan. Ngayon ang sinasabi natin na nakikita natin na inaabuso ng marami pong mga outlet, pinalalabas na ito di umano ay kapalit ng M-Gas. So mali na naman. Kaya ako talagang pagka mali ang pagkakaintindi ni customer, itinatama ho agad natin dahil katungkulan natin, obligasyon natin na i-educate. Hindi agad tayo sumasang-ayon. Ma'am, tignan ninyo, sandali muna. Picturean nyo, ma'am, isend nyo sa akin. Tignan ninyo kung talagang M-Gas yan. Hindi, walang tatak Paano nyo nasabing M-Gas yan? Hindi, wala palang tatak Diba? So, tuloy po natin. Talagang mahigpit si Catering. Dahil layunin nga natin na i-educate at itama yung mga maling perception, maling practices. Kasi yan nga yung dahilan kung bakit pumasok itong 11592. Hindi lang ang 11592 ay para lang sa Department of Energy. Kasama po tayo dyan dahil LPG participants po tayo. No? So, ano ang ginagawa ni Catering? Pinapadala po natin kapag kaduda po tayo sa kanyang pagkakaintindi tungkol doon sa tangke niya, pinapipicturean natin, pinadadala natin sa ating FB page sa Messenger. Yan po, wag ho tayong papatakbo agad at padadala yung tangke. Liban, kung dalawang hakbang lang, nandyan na po yung pagdideliveran mo para ma-qualify mo. So, pwede yan, ano? Pwede mong puntahan, i-qualify, kung malapit lang. Pag malayo, hindi ho, kasi talo naman po tayo sa gas, dahil hindi lang sa gas, yung pagkakapot po ng ang gulong ng motor mo,
plus another thing is yung risk ng aksidente. Tapos bandang huli, hindi pala qualified yung tangke niya. So, ikaw ang talo. So, kinakailangan systematic po tayo, no? Pinadadala natin yan. At right away, ang unang tinitingnan natin, sabi ko, closely picturean yung nasa ibabaw, yung collar. Picturean natin. Kaya nakita agad natin, baka Japanese yan eh. Tignan ang katawan. Tignan natin kasi, meron nakalagay M-gas pero sulat ng pintura M-gas. Tamang, kasi nga, yun nga yung nasa isip ng mga customer. Yun yung maling pagkakaintindi na basta de Roscas, ulitin na naman natin, sa mga suki na nakikinig, kay Katuring, hindi Como de Roscas ay tinatawag na M-gas. At hindi M-gas ang de Roscas. Okay? Dahil kung de Roscas lang din ang pag-uusapan lahat po ng brand, ano ba yung brand na yan? Yan na naman, may Sony, may Petron, may Fiesta, may Phoenix, may Towngas, may Brand, etc. May Regasco, lahat po yan. Natatawag na trade name. Nagkakaiba-iba simply because nagkakaiba-iba sila ng mga na kumpanya hindi natin alam yung kanilang organizational structure and operations and cost. Sila ho ang may control dyan. Sa tayo po ay mga outlet po lamang. So yan po ang mga trade name. At may M-gas katulad yan ay sister brand ni Island Gas. Inuulit-ulit po natin yan. Kaya sa mga outlet, yan ang gagawin natin, papipicturean natin plus yung ilalim. Maging stricto ka. Kung stricto ang iyong brand supplier, pagdating po sa pag-qualify, much more na maging stricto ka. Okay? So, may mga time na wala tayo rito. Ano ang habilin natin sa ating rider? Ang habilin natin sa rider? Anong habilin natin sa iyo pagka wala ako? Hindi tatanggap ng mga walang tatak. Hindi tatanggap ng mga walang tatak. So, paano halimbawa? Sa palagay mo, pwede yung tangke, anong gagawin mo? Didesisyonan mo na ba agad na pwede o hindi? Siyempre, pipicturean ko muna, isisend ko sa'yo. Ano ang purpose? Para ikaw yung magsasabi kung pasok o hindi. Ayan. So, yan, binabahagi ko yan, na disiplina ng isang rider. May mga rider na matagal na sa industriya, pero dahil po sa pagpasok ng 11592, marami pong mga pagbabago, lalong-lalo na po sa pag-qualify. So para safe ang ating rider, sinasabi ko, mas baling ako ang magkamali, wag ikaw ang magkakamali. Dahil pag ikaw nagkamali, kawawa ka, i-charge ko sa'yo. Diba? So yun nga sinasabi ko. Kaya ngayon, kahit na siya, ipadadala niya sa akin. At tapos, kapag alam niya rin, pag binigyan ko rin siya ng authority na pag talagang hindi rin pwede, wag na. Unang-una, halimbawa, pinakita ko sa kanya, reject halimbawa kay Regasco, reject ito. Pakikita ko sa kanya, eto, tignan mo, ang ganda, di ba? Pero reject. So, makakita ka ng ganyang kahalintulad, kahit na talagang hindi pwede. Maawa man tayo sa customer, minsan, nila yan pinili nilang bumili doon sa mga outlet na nagbinigyan sila ng ganyan. Sila din ang magsasuffer. Bakit ako? Diba? Ang nag-aano lang yan, yung ang sinasabi natin na talagang walang ibinenta kundi puro generic. Ayaw niyang bumili ng mga 10 piraso, 20 piraso dahil wala raw pera. Nako po, unang-una kung talagang wala kang kapital, hindi ka pwede dito. Wala kang kapital Anong gagawin mo? Mag-i-illegal ka. So, hindi nga pwede dahil nakukompromise yung safety aspect. Dahil meron tayo rito yung about safety, security, health, and environment. Yan po ang 4 na cardinal pillars ng objective na binibigyan nito. Yung safety, yung health, yung security, at saka environment. Di ba? Kanya nga mahigpit ang patakaran. Ngayon, kung nalusutan ninyo sa kabila ng ang inyong pwesto ay walang kadating-dating, talagang kung titignan mo, still non-compliant pa rin, at nakalusot ka, magpasalamat ka, pero hindi yan ang pamantayan. Ang pamantayan na kailangan, magkaroon ka lahat ng mga permit na nire-require ng local government. Okay, just in my case alone, nakakuha na tayo ng permit, pero may nakalagay kasi doon na kukuha ka ng occupancy permit. Tawag nun yung
meron pa lang, katulad dito, ito residential ang classification, pero humingi po tayo ng resolution doon sa barangay. Yung barangay, nagbigay ng permiso by way of resolution. Yun ang termino by way of resolution. May pirma itong council, barangay council, na pinapayagan nila itong ganito, ganyan. So, yan ay in lieu, as an alternate requirement doon po sa isang, I'm not really certain about doon kasi sa permit may nakalagay doon na for compliance. So, pumunta tayo at hiningin natin sa barangay. Ayun nga yung barangay resolution. Okay, so, kaninang umaga, ganun lang po tayo. Kaninang umaga, may tumawag sa akin na customer ko na ito pinalitan ko yung, alam mo yung mga customer na kapag tumawag sa'yo, bago ang tangke ko, bago. Ay, wag din kayong basta maging wise tayo, Huwag ka magbibigay ng bago kung hindi naman talaga bago yung tangke niya. Tatapatan mo ngayon yan. Kasi maraming customer, bago. Hindi, bago yan dati. So, wala namang problema sa kamo. Di, kunin po natin yung pinakabago na yan doon sa dating yung supplier. Pero yung hindi ho bago yan hindi naman siya bago So, tatapatan natin. Okay? So, pero qualify. So, madali sabi, pinahiram ko na siya. Ayun, napahiram ko pa ng tangke. Ngayon, gusto na naman yung sa kanyang bahay, palitan ko abay, sandali muna. Mahirap naman na unang-una, hindi naman open for swapping itong isang brand na ito. Ba't ko papalitan ng komo mas mura ang presyo niya, yun ang gusto mong ipalit ko sa tangke? Hindi pwede. Ang i-offer ko lamang din po, yung pong brand ng open for swapping. Ayan nga, si Regasco. Bakit kasi ganun? Dati, Siengas ang tangke ko. Sabi na nag-deliver, pwede rin daw yan, M-gas. Mga suki, mag-ingat po sa ganyang modus operandi ng mga outlet na illegal or legal na nag-illegal. Sadyang kukunin ang inyong mga tangke, mga good tank ninyo, mga branded tank ninyo, papalitan po nila ng mga generic or unbranded o mga pinturado lamang. Okay, papalitan po nila yan sa kanilang pangako na babalik din po namin yan. At saka sasabihin nila, hindi pwede rin po yan, pamalit po yan. Wag ko kayo maniniwala sa ganyan. Mga modus, hindi nyo na humatatawagan yung mga yan. Hindi na rin babalik sa inyo kasi iikot po yan. Bandang huli, pag nakalimutan na ang tangke mo pala, dating Petro, nakalimutan, Fiesta, nakalimutan, Siengas, kunin mo sa kanila ngayon, hindi na yan hahanapan ka na ng resibo. Mag-ingat po kayo sa mga ganyang klaseng berdugo ng mga outlet. Kaya ako, sinasabi ko, hindi po. Tatapatin kita. Kung hindi ko pwedeng ibigay sa'yo yung hinihingi mo, hindi dahil wala ako. Kundi dahil yun lamang ang available na mga tangke na inauthorize ako ng Republika ng Pilipinas through the Department of Energy by way of issuing a license to operate. That is not a right. Now, that is a matter of privilege. Ang lisensya is not a matter of right, but that is a matter of privilege na ipinagkaloob sa iyo ng Republika ng Pilipinas. Nasabi niya, binibigyan kita ng karapatan na makibahagi sa industriyang ito, LPG industry. Under the condition of the following, humingi ka ng ganito, magpa-permit ka at magbenta ka lamang ng mga sinabi ko na ibebenta mo yung in-approve ko sa'yo. Kaya ang pwede lamang pong ibenta, tandaan po natin, sa mga suki po dyan, okay? Pagka po ang inyong outlet ay walang showroom, illegal po yan. Okay? Kahit na po sabihin na natin yan ay naka-attach sa bahay, dapat po may physical space or showroom itong outlet na ito. Hanapin nyo po yung mga tinatawag na yung license to operate o yung resibo na galing sa Department of Energy. Kapag nakakita kayo ng outlet na nagbebenta ng mga walang tatak, nag-i-illegal, either illegal siya or nag-i-illegal. Paano malalaman na nag-i-illegal? Bawal na pong magbenta, absolutely, magbenta ng mga walang trademark.
walang brand. Okay? Oh, nakikita ninyo may mga pangalan yung tangke. Pero mapapansin mo naman na itong tangke na ito talagang wala naman na talaga. Wala na ito. Ito yung mga nung araw na itong mga outlet na to minsan gustong magpakengkoy. Yung kanilang bumibili sila ng mga generic, and then after that, pinatatatakan nila yung kanyang mga tangke na generic under the name of their outlet. So akala nila trade name na yun, trademark na yun. Hindi ho. Ia-apply mo pa rin po yan sa pamahalaan in a particular agency para ipapatent mo yan under your ownership na ikaw nagmamayari ng paggamit ng trade name na yan at gagamitin mo yan sa LPG cylinder, diyan mo ilalagay. So ikaw ang nagmamayari ng tangke na yan as trademark owner. So sa batas, kinakailangan yung trademark owner, siya lamang po, yung authorized refilling plant lamang po ng trademark owner ng cylinder na yan ang pwedeng magkarga. So may mga, ito po, pumapasok po ngayon, ito pong mga nagkokolorum, mapa outlet, mapa dealer. Mag-iingat po kayo dyan, kasamaan kong mga outlet, okay? Tuldukan ninyo yan kapag ka ang inyong mga dealer ay nag-i-illegal. Okay, so nasa sa inyo yan. Kung kaya ninyong importante, may selyo, pagka napuntahan kayo ng Department of Energy dyan, tama yung komento ng isang dyan, na hindi ko mo may lisensya kayo, masaya na kayo. Pagdating pa rin ng DOE dyan, meron pa rin. Tama naman yan. Pero mas mahirap naman na ikaw totally walang-wala kang hawak. Unang-una, alam mo naman na yung mga bawal. Bakit nagkaroon ka ng violation? Kasi nga, pina-approve mo, halimbawa, pina-approve mo. Wala ka namang price board. Nag-picture-picture ka lang dyan, for the sake of tapos pinalakad mo. Pero actually, wala ka namang pagpunta dyan sa iyong address, kanya nga magpagpinicturan mo yan. Merong GPS yan coordinate, nakalagay dyan yung, ang tawag nun, altitude, latitude, longitude, latitude. O yan, nakalagay dyan nakalagay dyan talaga kung anong oras mo pinicturan. Yan pagpapakita na talagang nung pinicturan mo ay dyan sa lugar na yan. Pag pinuntahan ka dyan at wala, di violation yun. Hindi. Ayan, may LTO, bakit nagka-violation? Inano mo ginago mo yung DO ginago mo yung batas pinapicturan mo, nagpicture ka ng isang price board, wala ka namang price board, di ba? Isisitahin ka rin, sisitahin ka, ano pa, may brand ka nga, negligent ka naman, yung wala kang pakialam, basta baba ng baba yung truck ng supplier, hindi mo tinitimbang, kulang ng 2-3 guhit, pag tinimbang yan ng DOE, inspection team, di may violation ka dyan, underfill yan, malaking malaki ang penalty dyan. Kasi imagine mo, nagbebenta ka ng kulang sa timbang. Diba? Makitahan ka sa shop mo ng mga selyo na unauthorized seal. Magdadahilan ka pa ba na, tinatanggal kasi namin. So, maging maingat ka. Anong gagawin? Itong sabi ko kay Rider, pagka nakakita siya dyan ng mga selyo, anong sinasabi natin anong sinasabi ko kay Rider? Rider, anong sinasabi ni Catering sa'yo pagka nakakita ka dyan ng mga selyo na unauthorized? Natapon ko, boss. Saan mo lalagay? Sa basurahan. Okay, so lalagay ko yung selyo talaga ng original na see? Kita ninyo, kinakailangan yung rider ninyo, talagang plansado ninyo. Dahil mahirap na, nakita dyan. Itapon sa basura. Tapos huwag kang papayag na mahaluan ng ibang selyo na hindi authorized ang iyong, kasi pinalisensyahan mo yung pinalisensyahan mo Tapos, pinalisensyahan mo, nag-i-illegal ka pa. Hayaan mo na yung dealer mo mag-illegal. Basta sabi ko, sagot mo yung tangke ko Basta hindi ako nag-i-illegal. Kaya ako pumasok sa agreement kasi sinusunod ko ang proseso. Yun ang sinasabi ng batas. Ngayon, kung yung dealer mo nag-i-illegal, problema mo na yun. Problema ng dealer mo yun. Okay? Basta ikaw, basta maayos yung tangke mo, authorize yung selyo ginagamit, problema mo yun. Pagka nahuli yun, turo-turo mo siya. Kaya nga, tayo, wag nating i-tolerate yung mga yan. Wag nating i-tolerate yan. Time will come, it will come to an end. Talagang matatapos yung mga yan. Sa akin, siyempre,
pagka talagang ganun pa rin, itigil natin ang ating nabuhay pagkaganyan na walang galangan sa batas, di ba? Basta ako, sumusunod tayo. Hindi man tayo perfecto, pinipilit po natin. Okay, balikan po natin. Bakit pwede tayo magkaroon ng violation? Di ba? Watch out sa inyo pong mga kontrata. Although 5 years ang lisensya ninyo, may mga agreement na 1 year. Kaya make it sure, re-reviewin nyo yan. Humingi ka ng kopya ng magpa-renew ka doon sa iyong dealer. Nagpa-renew ka sa dealer mo para maging safe ka. Pwedeng hanapin yan pwedeng hanapin yan. Okay, so yung mga signages mo, yung mga safety signages, pag wala, ilagay mo na. Unti-unti mo nang ilagay. Huwag mo nang hintayin na abutan ka ng mga taga-DOE. Yung mga dokumento, yung mga permit, ipaskil mo dyan para may yabang ka sa mga customer. Kung may lisensya ako, kaya't na may kataasan yung presyo, dahil ayan, permit tayo di ba? Okay. So, maraming salamat po sa mga follower ni Catering, lalo na po yung mga tangkero dyan na tumatawag kay Catering at nagpapasalamat. Salamat Catering, sabi na na-inspire mo kami kahit papaano na dati kaming ganito. Ito, nagpapalisensya na ako kami. Ito, may lisensya na ako. Ayan. Shout out kay Ginoong Obet Pagtanganan dito sa may Santa Lucia na tumawag sa akin. Nagpapasalamat siya na ito nga may lisensya na siya. Meron tayong mga kilala diyan na taga sa Santa Lucia, dito rin sa North Fairview, baka wala pa ho kayong mga lisensya, simulan na po ninyo. Si Catering hindi to sumbungero, wala tayong pakialam sa inyo diyan. Na kayo maglalangka o maglalato o ano pa man, magsasako, Ang importante, minomotivate kayo ni Catering, pero hindi ko minomotivate kayo ni Catering at nagkalisensya na kayo, hindi nangangahulugan na mamimintin ninyo yung 30, 40, 50, 100 na tangke. Dahil, syempre, hindi lang naman sabi nga, tayo ang nabubuhay sa mundo. Marami din dyan, marami nang pumasok. May mga umalis, may mga pumasok. Kaya, huwag niyong pansinin yung mga yun na negatibo. Wala tayong pag-asa, wala tayong asenso kung puro negatibo ang ating pinagbabatayan. Okay? Kung hindi ka masaya sa 40, sa 30, sa 20, then it's your decision to leave the industry. And let's welcome all the others na may saya at may ngiti sa labi. Okay. So, last na topic na pag-uusapan natin ay ibabahagi ko sa inyo dahil yung ibabahagi ng rider ko, yung isang experience niya sa isang outlet ba ito? Sa outlet ko yun. Ayan, ibabahagi niya yung ganitong practice, ng mga outlet na sila ang nagre-remedyo. Okay? Andali. Okay. So, ano yung ibabahagi mo ngayon Joseph? Ito ang aking rider. Ano ibabahagi mo sa ating mga tangkero? Sumisingaw kasi dito. Noong ibinaba. Nung binaba ng truck. Ngayon, Anong ginawa? Anong ginawa ni tangkero? pinupok niya. Pinupok niya dahil gusto niya na mawala yung singaw. Ayan. Kasi mawala naman yan pag pinupok. Yung problema, may sinalang siya dito sa tabi. Ngayon, pag niya inatanggal to. Natanggal yung labi ng valve. Oo. Natanggal yan mismo. Sumingaw ngayon. Automatic sunog. May sinalang dito Patay ka agad siya. Kita mo? May, ano po siya, this is a personal na experience ni rider yan. Patay, lapos lang. Kita mo. Walang nangyari talaga. Ayan. Isang iglap lang. Okay. So, ayan ito sa mga tangkero. Diba? Sa mga tangkero na may tinatawag tayong widow-widow. Tapos over ang level ng kanyang confidence. Yung mataas masyado level ng kanyang confidence. May alam ka. Pero mali nga yun. Unang-una, hindi mo yan tangki. Ang may karapatan at katungkulan na mag-improve ng tangki niya physically ay yung trademark owner. Yan po yung sinasabi ng batas. Yung trademark owner. So, kinakailangan si trademark owner ang kukumpuni ng tangki na yan. Hindi tayo.
tanggalin natin, iwasan natin, o wag natin gagawin na pagbaba. Pag na-check natin na may singaw, ang gagawin natin, pinupukpok natin ng 2x2. O anumang bagay na malapad, pupukpukin natin. Yung iba, pinupukpok ng martilyo sa ibabaw ng 2x2. Mali po yun. Maling-mali po yun. O katulad po nung senior ni rider natin. Ano nangyari? Ayun, natanggal po yung valve nung super kalan. Sa kalumaan yun, malamang manipis na yung kinakapitan ng valve, bumigay na. So, sa sobrang lakas ng pressure, titilampon pa yun eh. Then at the same time, yung pressure, nagluluto pa itong mga tangkero nito sa loob ng kanilang shop. Ayun nangyari, sunog daw. Yun ba yung may-ari, Joseph? Oo. Kita mo. May-ari. Sumalangit nawa. Kaya mga katangke, huwag mong hamunin ang pagkakataon. Ang aksidente nandyan. Kanya mayroon tayong mga safety practices na dapat nating i-observe. Kaya salamat ako dahil itong aking rider ay hindi naninigarilyo katulad ni Catherine. Nung dati rin meron akong rider na naninigarilyo. Talagang hindi siya naninigarilyo dito. Lalabas yan, pinalalabas ko. Dati nagluluto-luto nga si Catherine, pinatigil ko yan. Tinanggal ko na nga, pinatigil ko yan kasi mahirap na, may mga insidente na nagkakaroon po na sunog niya sa loob ng pinatigil natin yan dahil hindi ho tayo 100% ng mga tangke na yan ay walang magiging problema. Malamang maganda yan pagdating dito, pero posible that while in pile nandito sa ay pwedeng magkaroon ng problema yan, matanggal yung balbula o sumingaw. Kanya wag po tayong magsusunog maglalagay, magkaapoy o magluluto dyan sa loob ng ating mga shop. Okay? So paalala po ni Catherine yan. Paalala ni Catherine. So pag nakita natin nga na may singaw, ibalik agad natin dun sa kaya sinasabi ko sa kanya, bago umalis si Regasco, anuin mo agad yan. Kasi may mga singaw yan eh. Hindi, kahit sabihin na halimbawa ng crew na nilulubog nila yan, okay, it's my prerogative. Prerogative ko yan na i-check yan. Okay, ibalik. Dahil alam mo, may mga experience na tayo na pag bumalik sa kanila, it will take 2 to 3 days. May nalalaman pa silang investigasyon ko, pakasimpleng sitwasyon. Huwag na nating palalain. Kaya nga sa akin, sa level ko, doon pa lang, ibigay mo agad para alam nila na may tama yan. Sasabi, bakit hindi nyo chinek? Unang-una dapat chinek nyo yan sa planta, hindi lumalabas dapat yan ng mga may singaw. Alam nyo naman yan, maraming captured yan, matatanda na yung mga tangke na yan. Hindi rin perfecto. Alam ko yung pag-requalify dyan, pasa komplemento. Marami dyan na pasa komplemento. Tignan ninyo yung mga tangke na sa pasa komplemento. Kaya bakbakan nyo yung nasa maintenance facility plant. Yan ang sumisira, ulitin natin, sa inyong reputasyon, sa pangalan ninyo. Hindi lang ni Regasco, but sa lahat. Okay? So, ayan po ang atin pong maibabahagi na naman sa araw na ito. Okay? So, sa mga nag-aayos pa lang, ipursigin ninyo yan. Ipursigin ninyo yan. Huwag kayong doon sa mga nakaka-40 raw siya, nakaka-50, nakaka-100. Dati yun, nung kaya mong itakbo yung tangke kung saan-saan. Ngayon hindi na pwede. Mga suki, ang pwede lamang mag-refill doon sa isang tangke ay yung trademark owner sa kanyang mga authorized refilling plant. Okay? So, mabuhay po tayong lahat. Magandang umaga po.